Hello! Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po mga taga-subaybay? Kumusta po ang atin pong mga kababayan? Ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa malayong lugar para po sa kanilang pamilya. Kumusta po at welcome po kayo dito po sa ating free online values formation lessons program. Ano po? Tuwing umaga po ito at ngayon ay atin po ito ipagpatuloy. Ikalawang topic po para sa lesson 1. Ano po? October 4, 2021. Ano po? Muli, ito po ang inyong lingkod, si Kim Di Magnaong. Tayo po ay magpatuloy. At bago po tayo karoon ng opening prayer, ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa atin pong YouTube channel na Three Angels Community Services, ito po ang ating channel na ginagamit para po ma-upload itong atin pong mga videos sa pag-aaral. At pa-click po ang subscribe button, ang notification bell, at paki-share po mga kaibigan. Ano po? Okay, maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Dakila at mahabaging Diyos, sa oras po na ito, amin po kayong pinasalamatan na inyo po kaming iningatan sa amin pong pagtulog. Ingatan po kami palagi sa aming mga anak buhay. Ingatan niyo po kami at ngayon po ay narito, makakapanood naman po kami ng pag-aaral mula dyan sa inyong salita na masusumpungan sa Biblia. Panginoon, amin pong inihiling ang iyong banal na Espiritu na siya pong mangunguna sa bawat isa sa amin upang ang amin pong mapag-aralan ay amin pong matutunan at maisagawa. Panginoon, salamat po. Ang inyong pong banal na Espiritu nawa ang siyang sasama sa amin habang kami nag-aaral. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Itong lahat aming inihiling, kasama ang pagpapatawad po, ang paghingi namin ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, mga kaibigan, ngayon po ay Lunes, October 4, 2021. Ang topic po natin ay natupad na propesiya. Yan. Natupad na propesiya. Yan. Mga kaibigan, sa kabila ng mga kamalian na sinubukang ipalaganap ng makabagong siyensya ng katotohanan. Yan, meron pong kamalian na ginagamit po ng karamihan sa atin pong sanlibutan, mundo. Tulad po ng ating mundo di umano, ay ito'y umiiral sa talagang magmula sa wala. O lahat ng bagay sa mundo ay nagkataong umiral mula sa simpleng chemical lang. Ibig sabihin nila, walang gumawa. Ano po? Ang siyensya, sa isang banda ay binigyan tayo ng ilang mga kamanghamanghang pananaw sa malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkakasuwato ng balanse ng katumpakan ng maraming mga aspekto ng natural na mundo, kahit na sa bumagsak na estado nito, ay patuloy na ginugulat ang mga nag-aaral sa kanila. At kung ang Diyos ay kayang maging tumpak sa mga pisikal na bagay, tiyak na magiging tumpak din siya sa mga bagay na espiritual. Yan. Kaya't sa pambungad ng mga talata ng Deuteronomio, makikita natin na higit pa ang kamanghamanghang katumpakan ng Diyos. Yan. Sakto, no? Tumpak. Sure. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, chapter 1, verses 1 to 6. Ano ang prophetikong kahalagahan ng katotohanan na tinutukoy ng Deuteronomio, chapter 1, verse 3, tungkol sa ika-40 taon? Ayan, buksan po natin mga kaibigan ang ating mga Biblia. Kung may mga Biblia po kayo dyan, ay atin pong babasahin. Ano po? Ano po yun?
chapter 1, 1 to 6. Okay. Ito ang salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa ilang. Sa Araba, nakatapat ng Sop, sa pagitan ng Paran, at ng Tupil, at ng Laban, at ng Haserot, at ng Dizahab. Verse 2. 11 araw, nalakbayin mula sa Horeb, kung dadaan ng bundok ng Ser hanggang sa Kadesh Barnea. Verse 3. At nangyari ng ika-4 na taon ng ika-11 buwan ng unang araw ng buwan, na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat ng bagay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Verse 4. Pagkatapos ng kanyang masaktan si Sihon na hari ng mga Amoreo na tumatahan sa Hesbon, at si Og na hari ng Basan na tumatahan sa Astarot sa Edrei. Verse 5. Sa dako roon ng Jordan, sa lupain ng Moab, pinasimulan ni Moses na ipinahayag ang kautosang ito na sinasabi. Verse 6. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Yan. Okay, matapos ang pagkabigo nang magpadala si Moises ng mga tiktik o mga espiya mula sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupain, at tumanggi ang mga tao sa panawagang sakupin ang lupain, anong nangyari? Sinabihan sila na hindi sila makapasok sa lupang pangako gaya ng inaasahan nila. At gaano katagal silang maghihintay bago makapasok? Ayon sa bilang ng mga araw na inyong lihim na ipinasiyasat sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw. Sa bawat araw ay 1 taon. Inyong pananagutan ang inyong makasamaan ng 40 taon, at inyong makikilala ang aking sama ng loob. Bilang mababasa natin sa aklat ng Bilang 14 verse 34. Sa makatuwid, pinasimulan ng Deuteronomio ang kwento ng bayan ng Diyos sa ika-40 taon, tulad ng sinasabi ng Diyos sa kanila. Sa madaling salita, ang propetikong salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan tulad ng Diyos mismo. At kung ano ang nakikita natin dito sa pambungad ng mga talata ng Deuteronomio ay higit na katibayan ng pagiging mapagkakatiwalaan nito. Iyon ay gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi, at gagawin ito sa panahong sinabi niya na gagawin ito. Yan. Gagawin ito sa panahon na sinabi ng Diyos na gagawin ito. Ano po? Ayan. Siyempre, hindi lamang ito propetiko, mga kaibigan. Panahon na naganap tulad ng sinabi ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw mula sa atin, sa ating kinabibilangang panahon, ngayon, halimbawa, makikita natin sa Daniel 9:24 hanggang 27, ang yugto ng panahon para kay Jesus na natupad tulad ng sinabi ng Panginoon. Makikita natin na ang isang panahon, mga panahon at kalahati na mga panahon, kalahati ng isang panahon sa Daniel 7:25, tignan din natin sa Apokalipsis 12:6 and 14 at Apokalipsis 3. Apokalipsis 3. 3:13-5 ay naganap sa kasaysayan, pati na rin ang 2,300 na mga araw sa Daniel 8:14. At bukod sa mga tumpak na elemento ng panahon, ang mga hula ng Daniel chapter 2, chapter 7, chapter 8 ay tumpak at eksaktong hinulaan ang kasaysayan ng mundo. Ay nagbigay sa atin ng labis na katibayan ng patiunang kaalaman, kontrol at pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos. Yan. So ipinapakita po natin dito, pakita po sa atin, mga kaibigan, na ang Diyos ay may kontrol na po at tumpak eksakto. Na yung mga hula ay nangatupad. Ano po? Yun, kaya atin pong pagkatiwalaan ang Panginoon. Ano po?
sapagkat siya po ay maaasahan. Yan. Okay? Yun po ang ating aral. Simple lang po. No? Yun pong Deuteronomio ay ang bungad po nito, aklat ng Deuteronomio ay ang pagsisimula ng 40 days. Doon po magsimula ang Deuteronomio. At nakikita natin na ang mga hula po ay natupad. Ano po? Nangatupad at matutupad ang hindi pa natupad. Ano po? Kaya sa pagtatapos mga kaibigan, makikita natin na matapat na tinupad ng Panginoon ang mga nakaraang mga propesya, mga hula, tulad ng mga naihula. Bakit nito tayo bibigyan ng katiyakan na mapagkatiwala natin siya sa mga bagay na sinasabi niya na mangyayari sa hinaharap? Ayan. So, tiyak sigurado na mangyayari, lalo na yung atin pong inaasahan, yung mapagpalang second coming, no? Mapalad na paghihintay, no? Mapalad na pag-asa ng mga naghihintay ay sigurado po na matupad sapagkat natupad na po ang karamihan. Na po. Okay? So, yun po, mga kaibigan, ang atin pong pag-aaral sa oras na ito. Okay? So, bago po tayo manalangin, ay kung meron pong nanonood na hindi pa po nakasubscribe, ay pakisubscribe po ang Three Angels Community Services, na po, at pakihit po yung notification bell, at pakishare po mga kaibigan sa inyong mga friends sa Messenger, sa Facebook, sa saan man, sa Twitter, or sa Instagram, yan, upang sila din man ay makapag-aral din po kasama natin araw-araw, mula Sunday hanggang Thursday. Okay? So, okay, maraming salamat po. Tayo po ay mag-closing prayer. Mapagpala at mahabaging Diyos, muli Panginoon, amin pong pinasalamatan ang pagkakataon na ito. At amin pong napag-aralan na ang Diyos ay, kayo po ay mapagkatiwalaan sa mga propesiya o mga hula na inyo pong ipinasulat sa mga propeta at ipinaalam sa amin. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami na makilala pa po kayo ng gusto, ng lubusan, upang ang aming pagtitiwala sa inyo ay madadagdagan pa, ang aming pananampalataya ay lumago pa. Salamat po sa mga bagay na ito, Panginoon, at patuloy naming ipinapanalangin ang lahat ng aming mga taga-subaybay, mga aming mag-aaral na nag-aaral po sa mga oras na ito, na nawa sila ay inyo pong ingatan palagi, at ang membro ng kanilang pamilya ay inyo rin pong ingatan, at ganoon din sila at ang kanilang pamilya ay iwas niyo po sa karamdaman, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanilang mga kalusugan, at ganoon din ay ang bawat isa nawa ay inyo rin pong pagpalain sa pangangailangang pinansyal, Panginoon. Sapatan niyo po nawa ang pangangailangan, anuman po ang kanilang mga hanap buhay, anuman po ang kanilang trabaho at negosyo, ay inyo po nawang pagpalain, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagdinig sa panalangin. Ito pong lahat ay aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, mga kaibigan, bukas po ulit, October 5, ang atin pong topic ay 1,000 ulit na mas marami. Yan, okay? Kita-kita po tayo bukas. Ingat po kayo palagi, mga kaibigan. Bye-bye. God bless.